Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Southern Pole Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon. Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, 30's Restaurant, Beata Beach Sanctuary. Magandang umaga Pilipinas kong mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng tumatakinig ng ating programang Issue ora mismo. Tayo po ay live na mapapanood sa Bicol TV Sorsogon, sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon at sa YouTube. Ngayon po ay araw ng Martes, petsa 10 sa buwan ng Setyembre. Samahan niyo po ako sa pagtalakay ng mga napapanahon na isyu, napapanahon na mga reaksyon at komentasyon. At bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, papel ni Duterte, BP Sara, bato sa pagtatago ni Kibuloy, sisilipin. PNP nanguna sa pagdakip kay Kibuloy. Maging malikhain sa paglutas ng trapiko. Senado bigo na mapaamin si Alice Go. At Pangulong Marcos, Kibuloy hindi sumuko, nasukol. Narito na ang detalye ng mga balitang nasyonal. Papel ni Duterte, BP Sara, bato sa pagtatago ni Kibuloy, sisilipin. Sa detalye, pinaiimbestigahan ng Kamara sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno ang naging papel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice Presidente Sara Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagtatago ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, ang dating Pangulo ang tumatayo ngayong administrador ng KOJC compound kung saan nahuli si Kibuloy. Sinabi ni Chua na mayroon ding pahayag ni BP Sara na wala na sa KOJC compound sa Davao City si Kibuloy na maaring umanong sinadyang sabihin upang makapanlinlang. Iginit ni Chua na dapat ay nakikipagtulungan ang lahat para mahuli ang mga wanted sa batas. Si Kibuloy ay naharap sa kasong child abuse, sexual abuse at qualified trafficking bukod pa sa kasong kinaharap nito sa Estados Unidos. Samantala, iminungkahi ni House Assistant Majority Leader Jill Bungalon na dapat ding imbestigahan o kasuhan si Senator Ronald Bato de la Rosa ng obstruction of justice dahil sa pag-divert sa atensyon ng mga pulis sa paghahain ng warrant of arrest laban kay Kibuloy.
Sa iba pang mga balita, PNP nanguna sa pagdakip kay Kibuloy. At sa detalye, nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang Philippine National Police ang nanguna sa operasyon para maaresto si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Sa isang ambush interview, nilinaw ng Pangulo na ang partisipasyon ng Armed Forces of the Philippines ay augmentation lamang na madalas namang nangyayari. Paliwanag ni Marcos na lahat ng intelligence services nitong mga nakalipas na buwan ay mula sa pulis at militar at maging sa civilian intelligence para malaman kung ano ang dapat gawin para madakip si Kibuloy. Noong una rin aniya na pumasok ang PNP sa simbahan ng QOJC ay hapong-hapo matapos ang 24 at 36 oras, kaya para makapahinga ay nagpadala sila ng mga sundalo. Subalit nang makapagpahinga na aniya ang mga pulis ay umalis na ang mga sundalo at ito aniya ang standard procedure sa Pilipinas at madalas din ginagawa. Sinabi ng Pangulo na nitong mga nakalipas na 2 hanggang 3 linggo ay nakakatanggap sila ng fillers mula sa kampo ni Kibuloy, subalit mayroon ding kondisyon tulad ng hindi siya dapat ibigay sa Amerika na hindi naman nila aniya pinayagan. Nitong linggo sa pagitan ng alas 8 o alas 9 ng umaga ay nakatanggap sila ng impormasyon sa impormante na handa ng sumuko si Kibuloy, subalit sana ay mayroong presensya ng AFP. Pumayag na aniya ang Pangulo sa kondisyon na ito, kaya bandang alas 3:40 ng hapon ay lumipad ang C-130 sa Davao at saka lumabas ng compound si Kibuloy at idiniretso na agad sa Maynila. Sa iba pang balitang nasyonal, maging malikhain sa paglutas sa trapiko. Sa detalye, hinimok ni Senator Majority Leader Francis Tol Tolentino ang mga lokal na pamahalaan na maging malikhain sa paghahanap ng solusyon sa mga problema sa trapiko. Ginawa ni Tolentino ang pahayag sa groundbreaking ceremony ng Traffic Management Mentorship Assistance Program Center sa Tagbilaran City, Bohol. Halos sa kanyang mga karanasan bilang dating pinuno ng Metro Manila Development Authority, ibinahagi ni Tolentino ang ilan sa innovations na kanyang sinimulan para tugunan ang lumalalang trapiko sa Kalakhang, Maynila. Kabilang sa mga ito ang zebra pedestrian lanes, vertical gardens sa EDSA at motorcycle lanes. Aniya ang motorcycle lanes na minarkahan ng asul na pintura na kanyang sinimulan bilang MMDA chair ay patuloy na ginagamit hanggang sa kasalukuyan. Bilang panguli, ipinaalala ni Tolentino na sa bawat mungkahing solusyon, dapat isaalang-alang ang magaan at ligtas na paggalaw ng mga pedestrian, motorista at iba pang mga gumagamit ng lansangan. Sa iba pang balitang nasyonal, Senado bigo na mapaamin si Alice Go. At sa detalye, nabigo ang Senado na mapaamin si Alice Go na siya at si Go Waping ay iisa at mayroon siyang kinalaman sa Philippine Offshore Gaming Operators or POGO Hub sa Tarlac. Ako si Alice Go, giit ng nasibak na alkalde sa tanong kung siya si Go Waping na isang Chinese national. Sa pagdinig nitong Lunes matapos maaresto sa Jakarta, Indonesia, pulis noong September 4, nanindigan din si Go na siya ay Pilipino kahit pa muling iniharap sa kanya ang mga dokumento na nagsasabing iisa ang kanilang fingerprints ni Go Waping. Halos isang oras iginisa si Go tungkol sa kaniyang toong pagkakakinalan, pero nabigo ang mga senador na mapaamin ang dating mayor. Dahil sa hindi pag-amin na siya si Go Waping, muling pinatawan ng contempt ng committee si Go na sinikundahan ni na Senator Joel Villanueva at JB Ejercito. Sa pagdinig, inihayag ni Alice Go na tumakas siya sa Pilipinas sakay ng isang yate. Hindi niya alam kung sino ang may-ari ng yate na may markang mga pakpak, pero sa huli ay napapayag siyang isulat sa isang papel kung sino ang facilitator para makasakay siya sa yate. Mula sa yate, aniya sila ng isang mula sa yate ay sumakay aniya sila
ng isang malaking barko kung saan naglakbay sila mula 3 hanggang 5 araw bago lumipat sa isang maliit na bangka bago pumasok sa Malaysia. Pinanindigan ni Go na walang Filipino at na tumulong sa kanila na makalabas ng Pilipinas, pero meron anyang isang babaeng Asian ang nakasama niya. Ayon naman kay Senate Presiding Pro Tempore Jingo Estrada, ang pangalan na isinulat ni Go na hindi isiniwalat sa public hearing ay may hawak na 5 pasaporte. Sinabi ni Go na hindi siya humingi ng tulong na nag-facilitate ng kanilang pag-alis sa Pilipinas. Sa pagdinig, sinabi ni Go na mayroon siyang natanggap na death threats na nagsimula noong Hunyo. Bagaman at manggisigaw na ihayag ang detalye ng sinasabi ng death threats, inamin nito na hindi niya kaagad inireport sa pulisya ang sinasabing pagbanta sa kaniyang buhay. Kabilang sa banta na kaniyang natatanggap ay mula sa taong nag-facilitate para makaalis siya sa pamamagitan ng yate. Samantala, no-show na naman sa pagdinig ang sinasabing boyfriend ni Go na si Sual Mayor Dong Kalugay. Ilang beses na tinanong ni Estrada si Go kung ano ang totoong relasyon nito kay Kalugay, pero sinabi ng dating mayor na magkaibigan lamang sila. Iginiit ni Villanueva na padalhana ng subpina si Kalugay dahil 2 beses na nitong isinisnab ang pagdinig. At sa pinakahuling balitang pambansa, balitang nasyonal, Pangulong Marcos Kibuloy hindi sumuko kundi nasukol. At sa detalye, hindi sumuko sa mga otoridad si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy kundi na-corner o nasukol na dahil malapit na ang mga pulis sa kanya. Ito ang nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsabing hindi lilitaw si Kibuloy kung hindi hinabol ng kapulisan. Ganito ang iniisip ko, hindi siya lilitaw kung hindi namin siya pinupursu. Ang pagkaintindi ko, ang pag-surrender kapag wanted ka, pupunta ka sa police station o prosecutor o office authority. Sasabihin, nagsusurrender na ako, alam ko may court of order, may arrest order na ako, ayon sa Pangulo. Subalit sa kaso aniya ni Kibuloy ay napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya at para sa kanyang ikabubuti ay nagsabi rin na magpapakamatay ang kanyang mga followers para sa kanya. Iginit pa ni Marcos na ang nasabing operasyon para madagap si Kibuloy ay ginawa ng Philippine National Police augmented by Armed Forces of the Philippines at Civilian Arms of Government. Nilinaw din ng Pangulo na walang nasaktan at namatay sa ginawang operasyon ng PNP dahil lahat ng pumasok na mga pulis ay walang armas dahil ayaw nilang may masaktan na miyembro ng KOJC. Iyan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po inyong likod makalis ang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Make your dream reality. Act fast because paradise awaits. It's the rightful owner, so don't let the opportunity away. Contact us now and schedule for site viewing. JD Real Estate Marketing is located at Kugan Bibingkaan, Sorsogon City, beside Phoenix Gas Station, or visit their Facebook page, JD Real Estate Marketing. Contact them at their CP number 0916-345-6962 or 0936-924-7323.
Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Beno, nagbabalik kita sa tuyong programang Issue ora mismo ngunyan na daw nini. And syempre, good morning kay Sir Ian Rinovalle sa pagtulong mabilis. At syempre, ngayon nga nahuli na si Kibuloy. Nahuli ba talaga o suminurrender? Ayon sa Pangulong Marcos, iba ang kahulugan ng nagsurrender sa nasukol. Di ba? Tama nga naman, pag sinabi mo kasing na nag-surrender, kusa nitong sinuko ang sarili niya sa himpilan o sa alagad ng batas. O kusa siya nagpunta sa Hall of Justice sa Bulwagan kung talagang sumuko siya. Base sa pahayag ng Pangulo, nasukol na, kumbaga wala na siyang lalabasan. Kaya nag-surrender na siya. Pero hindi ibig sabihin na nag-surrender siya sa sa himpilan or sa bulwagan. Ibig sabihin doon mismo sa pinagtataguan niya, lumabas na siya dahil alam niya na wala na siyang exit point. Di ba? Mariing sinabi yan ng Pangulong Ferdinand Marcos na iba ang nag-surrender sa nasukol. Kumbaga, syempre, alam niya na, malapit na sa kanya, papalapit na sa kanya yung mga kapulisan. Kaya ang ginawa niya, lumabas na siya. Tapos sabi niya, "Hello, I'm here." Di ba? Kumbaga, narito na tayo, nandito na ako, lalabas na para magkasama-sama na tayo. Diba? Ganun lang naman ang senaryo nun eh. Kaya sinasabi nila na nag-surrender daw. Pero ang totoo, nasukol. Diba? Kasi pag may warrant of arrest ka, alam mo, may kaso kang may penal na kaso sa'yo. So yung pag-surrender nga naman, all you can do is bring yourself sa bulwagan or sa himpilan na ako ay may kinakarap na kaso. Nandito ako, kusang loob akong sumusuko sa inyo. Yun ang sinatawag na sumuko. Dito naman, sa nangyari sa kanya, nasa loob siya ng KOJC compound sa matagal na paghahanap. Kung talagang gusto niyang sumuko, lumabas na siya. Ang nangyari, mali mo, may exitan pa tayo. Nung wala nang ma-exitan,
kusa na siyang lumabas. Kaya sinabi niya, uy, nag-surrender ako ha. Oh, ganun ang palagay niya, nag-surrender siya. Pero hindi naman talaga masasabi mo nag-surrender. Hindi naman talaga siya nag-surrender. Sabi nga ni Ma'am Rose Orchid, si Kibuloy ang propeta ng nagtago ng tago. Sabi baga, you hide but you can't run. No, yeah, I think you run but you can't hide. Tumakbo ka ng tumakbo pero hindi ka makakapagtago. Di ba? Yun, nasukol na siya. Happy watching man po kay Ma'am Sonia Lariosa. Ang ganda na program ninyo tuwing Saturday 12 noon ang The Power of Us with Ma'am Charito Escudero direct from USA. Ibarin mo Bicol TV lang nakakagawa niyan na ang live na video from USA napapanood nyo rito. Good morning man kay Joel Castro. Good morning sa inyong lahat. Yan, abangan po kada Sabado ang The Power of Us 12 noon. Kasama ninyo sa pananghalian si Ma'am Charito Escudero at si Miss Sonia Lariosa. Okay? Sabi ni Kaki, may babasahin tayo dito sa ba't tinanggal niya ba't tinanggal mo Kaki yung post mo? Ba't inansent niya? Okay? Sama-sama pa rin tayo mga kaibigan sa ating programa. Happy watching kay Maestro Obet Apin. Kung nasan ka man sa mundo, Maestro, magandang umaga sa iyo. At ito nga ang sinasabi natin mga kaibigan, na sitwasyon ni Apollo Kibuloy. Marami nagsasabi, pati si BP Sara nagsabi daw na wala na yan dyan sa sa compound ng KOJC. Pati si Bato de la Rosa, mga kagalang-galang pa naman kayo. Mga kagalang-galang pa naman kayo. Inelect pa naman kayo ng mamamayan ng Pilipinas. Tapos imbis na tumulong kayong mahuli, ililigaw nyo pa ang kinaroroonan ni Kibuloy. Sabi ni Maestro, good morning pa din, nag-surrender man siya ulain, di na yan ang issue pa din. Ang mahalaga niyan, maninimbag na siya sa batas sa mga heinous crimes na insasahot sa iya. That's correct. Diba? Kasi nga ni Garo, ang abogado ni Kibuloy, pigpipirit na di man daw nadakop. Nag-surrender daw. Baka naman ayaw, kumbaga pinapaluwas din doon na nag-surrender kasi ang tipster, di ba, may 10 million yan. May 10 million. May 10 million ang tipster. Kaya medyo tayo sabi baga dapat dapat daw ang tipster makatanggap na ng 10 million kung siya man ito. Di ba? Kung siya ang tipster, di sigurado nasa laog ang tipster na makatanggap ng tumataginting na 10 million. Sabihin mo sa 10 million. Tapos ayan pa, ang problema pa hanggang kailan ba itong nobela ni dismiss Bamban Mayor Alice Go. Kumbaga parang ito, parang artista, denial queen. Lahat ng bagay i-deny para lang ano ba talaga, anong pinakamagandang gawin dito? Ano bang pinakamagandang gawin dito kay Alice Go? Puro na lang denial. Dinideny niya yung mayor na si Kalugay. Kalugay ba yun? Dinideny niya na boyfriend niya.
maliwanag pa sa sikat ng araw ang mga sweetness moments nila. Tapos pa-deny-deny pa. Ending din naman sa tuya sa Sorsogon, naghahanap kita ng tiyempo na makaulay ta mga tugang si Kapitan Kambulaga dahilan sa paglutaw na kaini ni Kagawad, anong first name kayo to, Harold? Rico Lacdang. Ano ang magiging sanksyon? Ano ang magiging desisyon kan Barangay Council kan Kambulaga? Ano ba ang sistema kan paglutaw kaini? Naglutaw ba kay nagutom na? Naglutaw kay ubos ng kwarta? Dapat ihampang ini. Dapat humampang ini sa media. Ta naalala nindo nagkapira digdi sa nakuhaan ng kwarta. Kay ini ni Rico Lacdang ang nagpa-interview sa tuya. Kaibanan si dating kapitan kang Barangay Pamurayan, si Marites Bulaklak Lucero, na kung saan gusto niya na talaga lumutaw ini si Lacdang para papanaguton sa mga nailaog niya. May mga nailaog ini na persona duman sa anong apod ba ka ito? Hindi ko masabon kung lending or insurance or ano ba talaga. Itong dati na pig o operar kaini ni Rico Lacdang. Ayun yan dapat na maaraman ta. Dahil po ini pwede ibaliwala na lang. Dahil ini pwede ibaliwala. Dapat papanaguton ka ini si Rico Lacdang. Kwarta ito na imbelgado, Dracula na kwarta. Biruin mo, may mga time pa kang pagkawara ka ni kesyo nawara na sana, kesyo kinidnap o kung ano-ano na issue. This time, buminto ka, it means kay puan mo humarap sa tao. Kay puan mo ni kahampangon, kay puan mo ni simbagon na bagay na ini. Para once and for all, maklaro ang buhay mo. So yan ha, ma-undertime po kita, may obligasyon kita na atindiran. So ini po napagsasabot kay na tungkol kay Rico Lacdang, maano po na magpaabot ka sa muya ning mensahe na gusto mong magpa-interview ganing simbagon mo ni Gabos na mga aligasyon, akusasyon sa imo. Di ba? Simbagon mo ini, hampangon mo ini sa mga tao na pigsasabing may atraso or ginibuhan mo ning arog kay ni. Hampangon mo ini para once and for all maklear mo ang sadiri mo. Barangay kagawad ka pa naman. Sa lado man po ni Kapitan Kambulaga, kay puhan man po magpaluwas ning statement kung ini ba talaga madagos pa o diretso pa ang sayang pagiging kagawad. Ano ang magiging action kaini kan sa imong barangay council? Tagaro ano man lang ini. Nawala ako, pagbalik ko, kagawad pa rin ako. Sobra naman yan.
Ha? Sobra naman yan na sistema. Nawala ako, ibig mo sabihin pagbalik ko kagawad pa rin ako. Parang kalabisan yan. Or sabi nga ni baga, paano naman ang iba na naniwala sa'yo na nawala ka o dinukot ka. Karoon naman lang kita kayo na nagkakaranam. Dahil po, pag gibuho na tiriaw-tiaw ang satuyang pagkakaputan ng posisyon. Lalo na po sabi ko nga ni bagano, magaro makaiinsulto ini. Pirang bula nawara ka. Dahil kaaram kung hain kang pamilya mo, totoo daw ini. Na dahil kaaram kung hain kang pamilya mo, tapos buminutwa ka. Out of nowhere. Naiwara ka man lang dara na biskwit kung hali ka sa Manila. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Okay? So yan po ang satuyang programa sa ngunyan. Mabalik po kita sa aga sa parehas na oras. Dahil po sa igwa kitang obligasyon niya na atindiran sa aldaw na ini. So salamat po sa gabos na nagantabay sa tuya. Sabi ko po sa aga mabalik kita para sa programang Issue Ora Mismo. Sa ngaran kan Biling Staff kan Bicol TV Sorsogon, ang sa inyong lingkod si Rosario Amistoso. Maray na aldaw po asin Diyos Mabalos, Probinsyanin Sorsogon. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.